At dahil kabilang Mindanao sa mga tatamaan ng El Nino, babala ng Department of Energy baka lumala pa ang naranasan doon na rotating brownout. Saksi si Julio Segovia. Animoy Street Party, pero naglabasan lang ang mga residenteng ito kagabi sa Davao City. Sumabay kasi sa maalinsangang panahon ang naranasan nilang 4 na oras na brownout. Numipis daw kasi ang supply ng kuryente roon dahil malapit na raw sa critical level ang dam na nagsusupply ng tubig sa Agus Pulangi Hydroelectric Power Plant. Bukod sa Davao City, problemado rin ang mga taga Zamboanga City sa 10 oras na mga rotating brownout dahil sa pagpalya ng plantang nagsusupply sa kanilang electric cooperative. Pineperwisyo rin ng rotating brownout ang Kidapawan City, kaya ang mga residente nagprotesta na. Damay raw kasi ang kanilang kabuhayan at pagtaas ng kriminalidad. We are experiencing 10 to 16 hours of brownout. Aminado ang Department of Energy na hindi na bago ang 4 na oras na average brownout sa malaking bahagi ng Mindanao. Pero babala ng kagawaran, baka lumala ito pag naramdaman ang epekto ng El Nino, lalo't sa mga hydroelectric power plant na kadepende ang rehiyon. Every summer ang Mindanao, hindi mo talaga maasahan ang hydro. It will just get worse if there is a declared El Nino. Although, we're hoping by next summer, nandyan na yung coal-fired plants natin sa Mindanao. Kaya bukod sa cloud seeding, importante raw talagang maghinay-hinay sa paggamit ng kuryente para hindi na makadagdag pa sa nagkukulang na power supply. Pagtitiyak naman ng DOE, huwag daw mag-alala ang mga taga Luzon dahil sapat daw ang power reserve ng rehiyon sa ngayon. Hindi naman tayo reliant on just hydro in Luzon. Marami tayong mga planta at ang mga plantang mag-online also are really not hydro. They're a combination of wind, solar, and coal. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi.